Magandang hapon po sa bawat isa, sa ating mga kaibigan, sa ating mga FB friends, sa mga kapatiran, brethren natin sa Living Word Global Outreach Ministries here in Cavite, at sa bawat ministry partners. Magandang hapon po, no, sa mga kamagagawang pastor na mga sumusunod po o sumusubaybay sa ating The Living Word Inside Forum. So, bago po ako magsimula, ay nais ko po manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, sa hapong ito, dalayan ko po ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu. Lord, we submit to you and we believe that you are the Lord of our lives and you are the King of Kings, Lord God, in all your creation. Lord, kayo Panginoon ang mabuti. Guide us, bless us, and give us wisdom as we discuss and share everything that we have learned from your word, and to every ideas, Lord, that you have placed into our hearts. Thank you, God, and we commit to you ourselves, your people, and myself, oh God, in Jesus Christ's name. Amen. Okay, the Living Word Inside Forum. So this time, this afternoon po ay tatalakayin po natin ang isang mga bagay na kung paano po ang salita ay nakakaapekto sa spiritual at psychological, emotional na estado ng isang tao ho. At kung paano niya ito i-handle para i-deal ang tinatawag na crisis. So alam po natin na marami po ngayong nakakalungkot na balita. May mga, ayaw ko lang, no, kasasabi lang kanina ni Sister Lorna na hindi ko pa, pero parang nabanggit niya na si former Congressman Harrison Alvarez is already passed away. Allegedly because of COVID-19. So, ko-confirm po natin. But anyway, siya naman po nagbanggit, bina-verify niya muna eh. So I think okay naman. Kasi habang ako nagpe-prepare, binanggit siya kanina sa akin. But anyway, para po doon sa bereaved family of Congressman Harrison Alvarez, kami po ay nakikiramay in behalf of the Living Word Global Outreach Ministries. Okay, ulitin ko po, no? Maraming mga nakakalungkot, nakakatakot, at mga nakakapag-alala na mga balita na dumarating sa atin. But I'd just like to give some short disclaimer. Kasi may mga, syempre may mga study po ko, may mga aral ako, at karamihan man mga pastor na nakapaikot sa atin, mga sumusubaybay, mga nagpa-follow, o kung sila man ay naniniwala o hindi, o sila man ay na nakikinig para tingnan din ang pananaw. Dahil ganito po yan eh. Itong pagkakataong ito is an opportunity and a right na i-voice out natin yung ating mga pananaw. At hindi para guluhin ang mga kaisipan ng maraming tao, o baguhin o mag-interfere sa desisyon ng ating mahal na presidente, kundi pwede lang tayong mag-unsolicited advice. So ito po ang akin. Ito po yung akin, mga kapatid. At lalo mga kamagagawang pastor. Kasi may mga ilang tatanong, ano ba talaga objective ng live mo, ng vlog mo? Ito lang, simple. Lahat tayo ay may karapatan. You have the right na magsalita ng gusto mo. Kung ayaw, ay di okay yun. That's your right. And no one can control. Because I am not representing anybody here. I am not trying to imply that somebody have injected. Although I have a lot of things that I have heard, I have collected, I have studied, I have read, and watched in YouTube. At marami rin nagpo-forward sa akin ng mga bagay-bagay. But definitely, there is no one is responsible to every word that I am saying on this blog, The Living Word Inside Forum. Even our people in the church, they have no responsibility on this. But ako lang po. Ako lang ang main accountable.
That's number one. Number two, Living Word Inside Forum o Living Word Inside Forum is a non-partisan, non-sectarian. Ibig sabihin po, non-political, non-partisan, non-political, in the sense na para kumampi. No? Ito po ako, lagi kong sinasabi, nung una pa lang na vlog natin, ang inyong lingkod po, Pastor Dr. Alan Billy, ay naniniwala na every government, leadership in the government, is instituted by God. That's in Romans 13, verse 1 to 3, or even up to verse 7. So, no one can question. Sabi ko nga, nung mga nakaraang vlog ko, dito naman sa Pilipinas, laging dinadaya o may daya. So, ano man ang paraan, dinaya o hindi dinaya, o ito man ay mayroong mga hocus-focus. But what I'm trying to cite on this is that ang Diyos na nakakaalam. Sabi ko nga, ang mga Israelites through the prophets of God like Daniel and Jeremiah, inutusan ng Diyos na sabihin sa bansang Israel na magpasakop sa Babylonian, especially to Nebuchadnezzar, the king of Babylon during that time, para sila ay ma-preserve. So, ibig sabihin, whether in good or in bad condition or situation, God is always there. Ngayon, just to come up to the idea na binoto mo man ang isang presidente o hindi, dapat mo siyang respetuhin. Dapat mo siyang alalayan. Dapat mo siyang bigyan ng tulong at panalangin. Karapatan niya yon. Kaya para sa akin po, nandito ako bilang pastor para mag-share ng aking puso at kung makarating mo sa presidente o hindi, o ito man ay makarating kay Bongo, Senator Bongo o hindi, na kanyang malapit na alay o kanang kamay niya pagdating sa pagtulong at paggawa at pagkilos ng mabuti para sa bansa. O makarating man sa ibang senador at may parating sa ating presidente. Yun po aking wish. Yun po aking paniniwala. So mangyari man yun o hindi ko na problema po yun. Although I'm still hoping and praying na yung aking mga sinasabi kahit konti, kahit maliit na bahagi ay mapakinggan. So lahat naman tayo no? Kaya nga yung ibang mga pastor nagsisikap na pumasok sa politika. What the reason? What's the reason? What's the objective? If you're asking me what's my purpose, same as I am to you. Okay? I am asking you now, what's the purpose and the reason why you enter into politics? So ganun lang po yan. No? There is a separation between church and state. No? Kapag tandaan po natin lagi, ang leadership is influence. So, nandito tayong lahat nag-uusap ng totoo. At huwag po kayo mag-alala. Naka-timeline po yung oras ko. Yan po. Yan po. So, ako po ay mayroong nakalaang oras para dito. Kaya hindi ko po sasayangin yung oras ninyo. Sisikapin ko po na matalakay yung mga importanteng bagay. Hindi man lahat, pero at least yung mga importante na kailangan kong i-share ngayong hapon. Okay? So, ang objective, pangatlo, kung bakit po tayo nagla-live. So, hindi tayo political partisan, hindi rin tayo religious, na tinatawag nating sectarian. Ang importante, mahal mo Diyos. Ngayon, kung ano paniniwala mo, then go on your way. Okay? Go on my way. Something like that. Wala namang hahadlang sa atin. So, one thing lang na isa pang napakahalaga is that I believe, in my personal study, sinishare ko kung ano paniniwala ko sa COVID-19 pandemic. So, ganun po yun. Para sa akin, at ito'y lagi kong sinasabi, na isa sa dahilan kung bakit ang tao namamatay ng mabilis o humihina yung kanyang immune system. Okay? Dahil sa takot, dahil sa anxiety, okay? Dahil sa tinatawag na yung fear, emotional, psychological, mental stress. So, yun po akin. Kaya, kumbaga, kaya ako nagtsatsaga na magturo nito hanggat buhay pa ako kasi lahat naman tayo pwedeng mamatay. Di ba? Ang dami na nga na mga namamatay. No? At mamaya, isa-side ko yan.
Di ba? At may mga ilan akong mga gustong ipakita. Now, I would like to read some verses na medyo bibigyan ko ng ground base kung bakit sinabi ko yung salitang words affect the spiritual, psychological, and emotional state of man. So hope nasagot ko yung aking disclaimer. So ako po ay pro elected by God and chosen by men. Okay? So I am pro whatever our president is saying. Hindi naman po ako die-hard follower. Siyempre, bigyan din tayo ng wisdom, no? To follow what is right. Yun po. Obedient ako. Sumusunod ako. At katulad niya, kahit ayaw ko ng lockdown, susunod ako. Sinabi ng presidente. Pero sasabihin ko yung pananaw ko sa lockdown. Ito, kaya nga ako nagbablog eh. Maraming nag-a-advise kay presidente regarding COVID-19 pandemic and the nature of it and the fatality and the severity of it and the contagion of it. Pero hindi ako naniniwala sa ibang sinasabi. If I would be in their place, in their position, I would say different citing or ideas. Ganun lang po yun. Spiritual lang yan eh. Halimbawa, 10 kayo dyan. Agree kayo sa lockdown, yung isa hindi, parang ganun. Di ba? It's up to the president to decide. Kaya ngayon ang malaga kasi in times of crisis, ulitin ko po sa inyo at ilahi kong sinisigaw to, hindi natin pwedeng sabihin na magaling ka. Kaya nga nag-appoint ang Diyos sa isang boses, isang leader na nangangailangan ng advice, the counsel of many, the king will have success. Okay? So, ibig sabihin, kung sa tingin ko, ito akin lang naman, no? Kung sa tingin ko, mali yung advices nila, pray ko na lang. I don't have the power. Alam nga, alsamasa ako dyan. Alam nga, magsisigaw ako dyan na, magwelga tayo. Hindi ba pwede yun? Magdadagdag ka lang ng kaguluhan. Kung ako man ay may disagreement, with respect. With love to the president. Meron na nga isa dati kong kaibigan yun, talagang in-unfriend ako, okay lang. Actually, marami akong disagreement din sa mga sinasabi niya, pero hindi ko siya sinansala. Di ba? Galit na galit siya kung kani-kanino, hindi ko siya sinansala. Kasi karapatan niya yun eh. Ngayon, nagsasalita na ako, tahimik naman sila. Gano'n lang yun eh. Panahon lang yan, weather lang yan eh. Di ba? Ngayon, kung sa tingin nyo na parang mali ang sinasabi ko, di mag-vlog din kayo. Magsalita kayo lang sa inyo, at least karapatan nyo yun. Okay? Hindi pa naman bina-blackout ang internet, hindi pa naman bina-blackout ang media. Ganun lang. Ganun lang kasimple. So hope na nasabi ko po ng maayos, hopefully, hindi po ako nagyayabang, diretso lang po ako magsalita. Kasi, alam nyo, iba naman yung mayabang sa maporma. Ako kasi straightforward. Ngayon, kung nagyayabangan ka, hindi naman po ako mayabang dahil pag sinabi ko, kaya ko naman pong panindigan yung sinasabi ko. And I can sit down with people and present to them the prescription that I can say. Alam nyo, yung po ang paniniwala ko. So I am just unsolicitedly, yan, medyo nabubulol, ng mga bagay-bagay na pwede natin iparating at sabihin sa ating mahal na presidente. Okay? So yun po yun. Now, in Proverbs 12, sabi dito sa verse 15, the way of fool seems right to him, but a wise man listen to advice. Okay? So yung wise man daw, listen to advice. Yun nga lang, depende sa advisor din, no? Katulad sa 1 Kings 22, si Micaiah lang ang nag-iisang prophet na hindi umayon dun sa 400 prophets sa pangunguna ni Zedekiah. Di ba? Kaya nga, lagi ko sinasabi, at ito yung stand ko sa baseline theological perception ko ng majority wrong and right. Okay? Majority wrong and right. Not every majority are correct or true or right. And not all minority, especially one, is wrong.
No? Ganun lang kasimple po yun eh. Now, dito tingnan po natin. A fool shows his annoyance at once, but a prudent man overlooks an insult. Eh ngayon, ang daming mga basher ngayon. Di ba? Ang daming matalino. Sana ako doon. Saka na doon. O, 3 na yung binla ko. Sabi ko, bakit ko ubusin ang energy ko sa'yo? Diba? Bakit ko ubusin ang energy ko? O kung ayaw maniwala, di mag-vlog ka din. Yun lang naman yun eh. Ngayon, kung di ka naniniwala, di unfollow mo na lang o kaya wag na lang. Diba? Ako po, mahal ko po ang ating Diyos. Walang perfect. I am not sounding self-righteous here. Or spirituality self-righteous. Spiritual self-righteous. Sa akin po, lahat tayo ay habag lang ng Diyos, number 1. Pangalawa, kaya po tayo nagtsatsaga, wala naman tayong bayad dito, at kung mayroong mag-bless sa atin, okay lang, salamat po, welcome. Pero ito lang ang akin eh. Hindi na po ito, ang pinag-uusapan na dito yung buhay na nakapaloob. At dahil yun ang vlog ko, dahil yun naman ang napapanahon, kaya po ganun. No? Kaya sana, ay, ano yun po natin? So sa akin, ayoko ubusin ang energy ko sa mga taong ayaw maniwala. Okay, apologetic ako, nagpapaliwanag ako. Ngayon, kung ibabash mo pa rin ako, better, maghiwalay na lang ang landas natin. At go on your way, and I will share my way. Anyway, sabi dito sa verse 17, a truthful witness gives honest testimony, but a false witness tells lies. So, sa akin, tulad ng mga, I'm just putting flesh and blood in one of the area of life. Kung meron man tayong mga question na sa 200 billion or 270 billion na nirelease na pinababa ng ating presidente at nasa baba na nga, ako ayon, nabasa ko yata yung ano ni Secretary Anyo ba yun sa DILG. Tama ako, agree kay Sir kung iyon man ay legit, no? Na yung lahat ng mga nagpakawala ng pera sa baba ay i-post in public view. At pag wala pangalan nila doon, then report agad, di ba? Ako naniniwala kasi sabi ko nga po, para maiwasan ang mga duda, kasi marami nga ngayon, di ba? Di mo na maintindihan kung sinong totoo, sinong tama, ano ba ang totoo, anong tama. So tama yun, wisdom yun para sa akin, Sir Anyo. Secretary Anyo, ako po ay naniniwala na may puso rin kayo sa taong bayan. Kaya, yun lang po, no? Sususugan ko po yun. Another is verse 18. Reckless words pierce like a sword, but the tongue of the wise brings healing. Alam niyo, ako po ay trainer. Nag-handle po ko ng yung mga tao na nagpa-check up na sila kung saan-saan, gumastos sila ng libo-libo, halos hindi na nila alam, may mga gamot na silang ininom, pero lumalala, yung iba gumagaling, kaya lang may side effects. So sabi ko, okay, try natin itong sa akin. So meron po akong training syempre. Tatapatin ko na kayo kung may nagkikwestiyon, bakit ka ba nagbablog? Simple lang. As a pastor, teaching the truth. As a trainer with Brain Excellence Development Training Center services, providing counseling, providing developmental training. Ayun lang po. Ngayon, kung sabi ko, ino-offer ko nga po yung aking for free. Sinabi ko na yon, wala tayong pag-uusapan ngayon. Basta ang area lang ay COVID-19 patient. Walang iba. Walang iba. Basta COVID-19 patient lang. Wala tayong pag-uusapang bayan. Pera, wala. Siyempre. Diba? Kasi buhay yan eh. So, naniniwala ako na malaki ang epekto ng salita sa isip, sa damdamin, sa pangkaisipang problema ng isang tao. So, the tongue of the wise brings healing. Verse 19, the truthful lips endure forever, but a lying tongue lasts only a moment. Now,
Ito lagi kong sinasabi kapag nag-training ako, lalo kapag ka mga government officials or police officers ang mga ina-handle ko. Lagi kong sinasabi sa kanila, lahat ng mali bubukol sa katawan po natin. Hindi ka mag-i-enjoy dyan. In a short span of time, mapapakain mo ang pamilya mo na masarap, pero makukulong ka. In a short span of time, dadami pera mo, mag-i-enjoy ka materially, pero makukulong ka. At magkakasakit ka. At pwede kang ikamatayan. Tandaan natin lagi, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang prinsipyo at katotohanan at kanyang mga utos. Sa lahat ng bahagi ng buhay ng tao, God is sovereign. God is omniscient, omnipresent, supernatural God, Almighty God, omniscient God. No one can hide from God. Even the single detail of your life, alam ng Diyos yan. Kaya para sa akin, walang lihim na hindi mahayag. Tandaan po natin, bawat kasalanan, bawat bagay ay may panahon sa Diyos. That's in Revelation, I think in chapter 3. May panahon ang bawat kasalanan. Time to repent, time to change your mind, and time to go back to God. Pero ako, I'm not judging. I believe by the grace of God, even up to the deathbed of the person, God can still knock at his door and say, receive me. Yun lang ang problema, na wala yung peace mo. Ang hirap kaya, dami mong pera, dami mong kotse, ang dami mong bahay na magaganda, ang dami mong pera sa bangko, pero hindi ka makatulog. Alam niyo ba mga sakit ng mga sobrang yaman? Panic attack, anxiety. Ayan, kasama yan sa mga vlog ko sa mga darating na panahon. Ha? Kasama po yan. Bakit? Ano yan? Ano nagagawa niyan? Okay? Tandaan po natin lagi, ang unang papatay sa atin na hindi ang COVID-19 virus. Ang unang papatay sa atin ay yung sarili natin. Yung pagkatureti natin sa sitwasyon. Okay? Yung pagkatakot natin sa mga bagay-bagay. Diba? Kapag natatakot ka, may nararamdaman ka sa likod, yung kidney mo, affected. Kapag ka sobrang galit na galit ka, anxious ka, yung yung tiyan mo, affected. Diba? Yung colon mo, yung internal organs mo, affected. Diba? Kapag sobrang stress ka sa kakaisip, maraming naniningil sa'yo, milyon-milyon. Iilitin na yung mansyon mo. Iilitin na yung 3 kotse mo. May sakit ang anak mo. Hindi kayang bayaran ng milyon mo. Stress ka ngayon. Tapos meron ka pang COVID, virus. Mamamatay ka talaga. Saan? Sa COVID? Di ba? Mamamatay tayo sa sobrang pag-alala. Pagkatakot. Ano sabi rito? Verse 20, There is deceit in the hearts of those who plot evil. Pag sinabing plot evil, alam naman natin yun, nagpaplano ng masama. No? But joy for those who promote peace. Ito lang sasabihin ko po sa inyo. Ulitin ko, hindi ako die-hard follower ng kahit sino. I believe in our president. I believe that he is anointed as a president. Tandaan po natin lagi. Parang prinsipyo lang ni David at saka ni Saul yan eh. Touch not the anointed one of God. Tama yun. Alam niyo po, kasi ganito yan eh. Sa Romans 13, lahat ng tinalaga ng Diyos, instituted by God, siya yun. Ang Diyos ang nagtalaga nun. Hindi, ikaw lang ang bumoto. Pero ang Diyos pa rin ang nakakaalam ng mabuti para sa isang bansa. God can use the heart of man. Okay? Can sway. Can flow to where it flows according to His purposes and plan. Kaya minsan yung kamangmangan natin, doon tayo nadadali. Tignan nyo si King Ahab. Dahil sa
payo at sinunod niya yung payo na mali, o yun ang downfall niya. Ha? Kaya ako, ang advice ko po, kailangan, beloved President Rodrigo Roa Duterte, please, kung nakakarating man sa inyo to, hindi ito nakakarating, hopefully, kaya ako po, lagi kong pakiusap sa ating mga mahal na kaibigan, kababayan, na paki-like, share, ano po, and subscribe sa YouTube at dito sa Facebook natin. Yun lang po sa akin. Kasi, sa ngayon po kasi, ang buhay is imminent eh. Hindi mo alam kung bukas buhay ka pa. Sa sakit na COVID o kung ano man, o hindi man COVID. Iba sa sagasa, o iba kung saan man. Pero tandaan po natin lagi, ang mahalaga sa ngayon ay kung papaano po natin mapaayos ang ating bansa. Okay? Isang pagkakamaling advice at sinunod ng ating presidente at ang naniniwala naman ako na ating presidente ay matalino, may karunungan. Siyempre, nirerespeto niya lang ang majority o sa tingin niya na tama. Dahil siya rin naman ang may kapangyarihan niya to veto whatever things that seemingly not appropriate or relevant to the suggested plan or action. No? So naniniwala pa rin ako. Kaya ako lagi akong nagpipray talaga. Sobra. Sama po kayo. Verse 25 last. An anxious heart weighs a man down. Tingnan niyo po, weighs. W-E-I-G-H-S. Weighs. Weigh a man down. But a kind word cheers him up. Tandaan po natin lagi. Sa panahon ngayon, ito nakikita ko as a trainer, ito po nakikita ko. As a mentor, as a considered life coach, ito po nakikita ko. A merry heart doeth good like a medicine. Tingnan nyo. Sabi nila ng mga medical doctors, ang isa sa mga dahilan kung bakit lumalaganap ang COVID-19 pandemic o sakit dahil humihina ang immune system. So basically, ang isa sa mga malaking factors, hindi lang yung virus. Sabi ng iba, man-made daw. Man-made daw. Alam nyo, ako, personally, ang isa talaga sa kung bakit namamatay ang tao sa Wuhan, China. Ito po. At ang issue ay mahina ang immune system. Ito na po. Ang nagpapahina sa immune system, basically, yung sarili mong katawan, lack of nutrient, lack of exercise, at ang napakalaking bahagi na nagpapababa ng immune system ay ang worry, anxiety, fear, panic attack, and stress. Napakalaki. Yung hindi natutulog ngayon nung wala pa yung COVID-19 lockdown, ang mga tao matulog 3 oras na lang. Pagkagaling ng trabaho, imbis na magpahinga, social media pa, maglalaro pa ng games. Ilan na lang oras ang tulog? 2, 3, matagal na 4. Dahil kailangan pumasok kahit ayaw mo. Kailangan mo kumita ng pera, papasok ka. Stress. Di ba? Pagdating ng trabaho, tambak ang pressure, tambak ang demands, tambak ang deadline ng bossing. Papagalitan ka pa, mumurahin ka pa. Mental distress, emotional demoralization. Demoralize ka. Yung iba nabubuli. Psychological emotional trauma. Di ba? Tapos, naniningil sa'yo ang landlord mo, wala kang pambayad. Tapos sumulat yung ilitin na yung kotse mo, ilitin na yung bahay mo. Tingnan mo lang pag hindi umila ang immune system mo. Tapos sinamahan pa ng virus. Ito lang. Sa ngayon, ang strong conviction ko, ulitin ko yung mga nakikinig, may kanya-kanya conviction po tayo. Kayo may conviction. May aral kayo,
may research kayo, may study kayo. Ito po ang akin. Bilang Pastor Dr. Alan Boroli, The Living Word Inside Forum, ito po. My honest declaration to my personal insight. Yun pong pagtaas ng technology. Kasi po, meron sa China, pinanood ko. Hindi ko na lang, kasi magulo pa itong ating ang hirap pag wala ka assistant, technical assistant Anyway, nung pinanood ko po yung sa Wuhan, China, at bago ang lockdown, isa ang napansin ko. Yung mga tao sa kalsada naglalakad, biglang bumabagsak. Now, 3 things. Number 1. Dapat pag may sakit ka, dapat dadaling ka na sa sa ospital agad, di ba? Dapat ospital ka na agad. Di ba? So, imposible naman siguro na ang tao malalang-malala na ilan doon ka pa sa kalsada. So, number 1 probability is that possibility of toxin or paghina ng immune system, yung laso sa katawan due to, ito na, sabi ko na, due to high-powered radioactive radiation ng mga internet like 5G and many others. Sila kasi ang number 1 proponent yan or sila yung proponent yan. Sila yung mga nagtutulak niyan. Which is totoo naman at talagang kailangan natin in the area of economy para mabilis ang pag-coordinate sa area ng mga sasakyan, sa ating mga land and space and air travel. In many areas of hospitals, recording system, talagang whether we like it or not, as I have said in my previous blog, ay aabot pa yan possibly ng 6G, 7G, 8G. So basically, based on study, that medically speaking, that it affects that the cells and the immune system might drop down. Okay? So basically, ang virus, either man-made or galing sa hayop, o ito man ay conspiracy theory, tatlo yan. O pwede naman pumasok yung tatlo yan. Okay, number 1 Number one. Allow me to share this. Study ko lang po ito ngayon. Kung pwede nyo naman sawatain ito Pwede nyo naman sabihin, mali ka, Brad. Okay lang yun. Karapatan mo yan. Ako nga, may karapatan magsalita. May karapatan ka mag-disagree. Okay? Number 1. As I have said, because of the requirement, demands of high technology, yung tao gumagawa na ng pamatay sa kanya rin. At totoo niya, lahat naman ng mga high-powered, high technology, advanced technology is always preparation for destruction. Bakit ang mga bansa nagpapagalingan? The Central Power in the First World War, the Central Power, the Allied Power, nagsama-sama. Pero ngayon, darating ang type, isang power na lang yan. Yun yung 666. Yun yung sinasabi Antichrist. Yun yung ngayon, kung ito man ay technology issue, talagang bababa. Sino yung first tier na gumamit ng 5G? Di ba ang China and then US and then Japan, okay, and then South Korea and Japan, and then the least is Singapore. Now try to look at bababa ang immune system. Bababa ang immune system. Nagko-contribute yun. Pangalawa, sabi nila galing daw sa mga bats, galing daw sa mga pangolin, galing daw sa civet, yung alamid. Okay, tutusin, ang daming umiinom ng kape na galing sa alamid, di ba? Mahal kaya yun. Nakaprocess sa tiyan ng alamid. Yun isa sa pinakamahal na kape. Kasi ganito kasi yan yung mga tao mahilig sa mga exotic food. They like to eat exotic food. Meron pa nga, nababalitaan tayo, unggoy, tatanggalin lang yung ulo, kakainin nila yung utak, habang ang unggoy ay umiiyak. Di ba may ganun?
Ahas. Aso, hindi naman dapat kainin. Naku po. Nakain. O ano pa? Daga. Lechon daga. Saka nakakita lechon daga. Ano pa? Diba? Napakaraming mga abnormal. O, totoo naman yun. May kumakain ng bate. So, ibig sabihin, they are putting probabilities and possibility of viruses in their own body. No? At ito, makaka-apekto ito sa immune system natin. Andiyan yung hihina yung paghinga mo, mahirap. Lalo kapag meron kang naturally mahina na yung genes mo, pagdating sa yung pinanganak ka, meron ng yung DNA mo ay may naapektuhan na talaga because of the reproduction galing sa mga parents natin. Ang namamana hindi naman yung kasalanan eh. Ang namamana yung genes, yung hormones, kaya yung sakit. Yung kasalanan, ikaw gumagawa niya pag tumaas na yung will mo. Walang kasalanang mana. Ang namamana natin yung mga genes na magulang natin, DNA na magulang natin. Kaya pagka salahin nyo, mahina ito, so may probability tatablang ka ng sakit. Hindi namamana ang diabetes. Ang namamana yung mahinang genes, tapos ang lifestyle mo mali, yun, kakapit sa iyo yun. Ganun lang kasimple. I-separate natin. Kasi kung namamana ang sakit, sa 10 anak, bakit 2 lang ang meron, 3 lang ang meron, the rest wala? Diba? Ibig sabihin, yung genes nila medyo mataas-taas. Bakit sa isang pamilya? Halimbawa, may 5 kang anak, 6 ang anak mo, 7 anak mo. Yung 4 doon, special child. Yung 3, hindi. Diba? So, gano'n lang yun. So, depende yan sa pagbuo sa loob. Or depende yan sa exposure ng nanay during pregnancy. So, just to sum up the number 2, so, ibig sabihin, yung mga nangyayari na yan sa sakit ng tao na sinasabing galing sa hayop, ang AIDS nga, wala pang vaccine. Katulad nung ina-assess ngayon, pinag-uusapan nga namin dito sa bahay. Sabi ko, idaan mo na sa testing yan. Negosyo, madali lang sa pag-usapan ng negosyo eh. Pero ang tanong ko, kahit sabi mo pang 30 years na yan, ano pa yan? Still, ang pinatataas dyan, hindi subukan muna. Halimbawa, may nakagat ng ahas, kung ano man. Isubukan dapat, actual. Ano ba, may nakagat ng ahas, actual. Pasubok muna sa 10, muna, para sa research kasi napaka-importante na bago mo i-mass production yan, as part of negosyo na rin, okay? So, hindi naman nawawala ang business side eh. Pero bottom line ko lang, ito lang yan. Bago mag-mass production, dapat i-test muna talaga at least, sabihin na 10 muna, o kaya 100 muna. Na merong, ang tawag dito, waiver, sabihin, merong permission, approval ng family. Kasi mahirap naman, sa injectionan mo yung tao. Paano kung may side effect pala yan? Diba? Lahat naman ng gamot mga ka-sir and ma'am mayroong indication, contraindication. Diba? Tinitingnan mo dyan kung ano ba ang pwede pag pinainom mo to, anong tatamaan, bawal to sa may ganito, bawal to sa may ganyan. May hika, o bawal sakit sa puso, o kidney problem, o allergy, di ba? So, di ba gano'n? Hindi naman ako doktor in medicine. Pero, kahit pa paano inuupuan ko siya, hindi naman kailangan talaga yung mga basic rules lang ng buhay, basic understanding. Di ba? Hindi ako nagmamagaling, mga sir, mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan, no? Hindi po, mga kamanggagawa, hindi po. Ang sa akin, sinishare ko lang yung conviction ko. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala, di mag-ano rin kayo, mag-vlog kayo. Kontrahin yung sila, sabi ko, walang masama. Tandaan nyo po lagi, concern lang po talaga ako sa nangyayari ngayon. Okay? So, yun yung pangalawa. At ang pangatlo naman po, yung sinasabi nila, ito daw ay, sandali po, nanunuyo lang muna. Ay, kay Bill Gates naman na ganito, at yung nga, nabanggit nyo to prior. I think John Paul Jackson ba yun? Yung nag-ano 212, tapos kay President Bush no 2015, and then kay Bill Gates, yung sinasabi nilang gano'n, hindi na naman chismis yan, nasa YouTube naman niya, kahit kayo pwede niyo puntahan. So kumbaga, isa lang ako sa nag-observe, nag-investigate, at nag-observe, nagre-reflect. Now, basically,
Kung ito man ay totoo o hindi, kasi kaya daw may ganon, may mga distancing kasi para i-monitor at yung vaccine ay merong tawag dito, merong kasamang chips para i-monitor. Okay. Sa akin siguro kung pag-uusapan ng chips, kung tubig yan, para malabo. Logical. Alam nyo kasi, para sa akin lang as a learner, as an educator, and as a trainer, as a pastor, kasama na rin, researcher na rin, kahit sa maliit na bahagi. Hindi naman yun hindi naman yun, ang sinasabi kasi ng Bible, yung sa daalan mo lang saglit beast of the mark, yun yung time na kapag nabuo na yung one world government. Ito, halimbawa, okay, mahal na presidente, ako po yung respeto. Yung pong inyong plano dati na one ID system ba yun? One ID system. O centralized ID system. Agree po ko doon. Ako bilang pastor. Sabi ng iba, pastor ka, agree ka doon? Eh bakit? Hindi pa naman tinatatak sa kamay mo eh. Hindi pa naman tinatatak sa ulo mo eh. O bakit? Whether you like it or not. Sige, tatanungin ko kayo ngayon. Sino may humid dito? Yung mga Christian, mga born again, nagsasabi, may humid kayo, wala. Di ba, laking bagay. Ako nawala yung SSID ko eh. Nahirapan ako. Hindi ko alam paano nangyari, nawala. Pati yung team number ko, nawala. Then ID ko, nawala. Nirap, nag-request pa ako. Tagal-tagal pa naman mag-request ngayon. Di ba? Ginagamit ko passport, driver's license, at saka yung aking PhilHealth, secondary ID lang pala yun. Ang primary pala, yung driver's license, at saka passport. Kaya yung passport ko lagi nasa kotse. Pag nawala, wala na. Nawala. Lost passport ka na ulit. Ganun lang yun eh. Diba? So, basically, huwag muna tayong magtakutan. Kaya alam nyo ang problema kasi natin, masyado tayong pa-spiritual, lahat na lang ng mga kalamidad at katakutan sa mundo, ay paano kung magkagera. Sabi natin, ito na ang Third World War. Naku, ito na ang panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Panahon pa ni Pablo, babalik na ang Panginoong Jesucristo. This is the last days. This is the last generation. Dapat alamin natin yun. Lalayo ako pagka tinagalan ko doon. But ito, babalik ako. Babalik ako. So basically, itong negosyo pa rin yan, yung vaccine na yan eh. Negosyo pa rin yan. Sa ayaw natin sa gusto, negosyo pa rin yan. Ang giyara nga, negosyo. So, ngayon, syempre, si Bill Gates, negosyante yan eh. Ngayon, gusto rin niya makatuklas ng mga bagay-bagay na pwedeng gamitin at kikita talaga siya katulad ng kanyang Microsoft, di ba? Kumita. Ng billion-billion. Gano'n lang din yan, nag-iisip. Lahat nag-iisip. Kahit ikaw, yung tumutuklas, kahit ako eh. Kung bababa lang ang anghel sa langit at ibulong sa akin ito yung sagot sa COVID, ganito, ito yung element, chemical element, o kung science man, kung pagdating naman sa mga naturopathic, ito yung dahon, mga seeds na iinumin mo itong halo, 10 galon, 10 seeds, 10 tatlong dahon, isang patak na langis, albularyo. Ngayon, maraming pwede. Pero ito lang ang akin. Huwag muna tayong mag-conclude ng katatakutan kasi darating naman talaga yan. Kaya lang, siguro lang dahil strong ang position ko sa signs of the times. Kaya, lagi kong sinasabi, lagi kong ini-equate ang sitwasyon. Teka, ano pa sabi ng Bible? Balik ka lang. Matthew 24, Revelation 1 to 21, 22. Okay? Tingnan mo tong sa Thessalonian. Tingnan mo itong sa Book of Daniel. Wala. Hindi pa pumasok. Wala pa siya doon sa sign talaga. Relax ka. Relax ka na hindi ka sinasabi mo, okay lang yan. Relax ka lang. No. Hindi totoo yun. Minsan, ang extreme naman ito bukas mag-rapture na. Pag may kasalanan kang konti sa isip mo, hindi ka makakasama sa rapture. Judgmental naman yun. Kaya nai-stress ka din. Ako ay may kinounsela na, ganyan na naging problema. Nagka-problema siya, so nagkaroon siya ng self-judgment, so inayos lang, counseling lang.
Oh, dapat tayong mga pastor, tayong mga Kristiyano, ito na ha, kasi may mga nagbabas, may mga ilan nagtatanong sa, simple lang, maging grace-oriented tayo. Huwag tayo maging dogmatic masyado na parang, at saka pag nag-share tayo ng opinion natin, this is my opinion, this is my idea, whatever your opinion, respetual lang tayo, mga kapatid. No? Huwag natin masyadong aguluhin ang balahibo natin sa mga bagay-bagay. So, pero ito naman ang judgment ko. Naniniwala pa rin ako na hindi lahat ng vaccine ay mabuti. Para sa akin lang to ha, in respect with our medical doctors and in respect with medical researchers, ito ako. Kasi kung ang MERS-CoV na nakalagay doon, wala pa up to now. At saka yung HIV virus. Wala pa hanggang ngayong eksaktong vaccine. Oh, paano yan? Problema yan, di ba? So, yun lang. Ako, hindi ako basta magpapabaksin. Kaya, kung mandatory vaccine yan, hindi naman siguro dapat ganunin. Na kailangan i-mandatory. Oh, okay. Simulan ko na. Isa-isahin ko na. Ito yung mga sinulat ko kanina dahil ilang minutes na lang ako. Yun, okay? Why there are places that are not affected by COVID. Ito yung aking posisyon. Number 1, okay, we need to accept, dapat nating tanggapin, right, that the severity of contagion of COVID-19, though fatal, but it can be managed. Bakit? Marami recovery So common sense and practical sense. Okay? So, ito yung common cases ng pneumonia, flu, at saka cough and cold. Ako po, lagi ko sinasabi sa inyo. Hindi ko lang na-prepare yung aking 2018 and 2019 dahil meron ako na isang allergy. Lagi po akong at saka one time na ako ng pneumonia. Minor lang naman, light lang. So nagpaano ako? Nagpa-x-ray ako twice yun, pero magkaibang panahon, mga 6 months after. Clear naman ang baga ko. Kung sabi sa akin ng doktor, sir, ano po yan? Allergy yan. So ito lang inumin mo, ganyan. Kasi yung pakiramdam ko, mamamatay talaga ako. Kasi parang mamamatay ang pakiramdam ko. Hindi ako makahinga, nagkaklag yung ilong ko, humihinga na ako sa bibig. So ganun lang. No? So, basically, para sa akin, kung bakit may mga hindi affected masyado dahil hindi naman talaga ganun dapat katakutan ng COVID-19. Kasi magiging negosyo yan, maniwala po kayo sa akin. Magiging launching pad yan ng possibility of abuse of authority and possibility of brutality and possibility of tinatawag na, anong tawag nga doon, yung parang ikaw na lang mag-isa, monopoly yan. Monopoly of business. Possible yun. Number 2, teka, malabo yung aking salamin. Medyo na-stress yata ako. Okay? O baka yung mata ko na. Anyway, 2, bakit ang mga places ay hindi affected ng COVID-19? Number 2, just to confirm that the virus is not really airborne. Halimbawa, sabihin, airborne yan. Sige, common sense, practical sense, logic. Ila-lockdown natin. Sa bahay ka lang, walang lalabas. Bago tayo magwala, bago tayo mag-emosyonal, tingnan muna natin to. Pagdating sa bahay, hindi apply ang social distancing. Never yan. Pangalawa, pagdating sa bahay, depende na sa bahay. Yung bahay namin, medyo open space, tagusan ng hangin, okay. Okay? So, nag-aircon lang sa gabi, okay, parang gano'n. Pero sa daling oras lang yun, dahil gabi, mga ilang oras lang yun. So, basically, nagiging airborne lang siya kapag ka-close space, close venues, structure. Ngayon, kung sasabihin natin airborne siya, nakakatakot siya, bakit ang Beijing at saka ang Shanghai sa China, mas malapit ang Wuhan, China doon sa dalawang yon kaysa Italy, Spain,
ano pa, Italy, Spain, at saka US. Sama na tayo, Philippines. Oh, di ba? Una, hindi tayo gumagamit ng 5G. I think, kung meron man, i-introduce pa lang. Pangalawa, mainit naman sa tayo. Mainit naman sa tayo. Hindi tatagal, based on study, 33 hours, 3 days. 3 hours, 30 minutes, 30 hours, 30 minutes. Di ba? 3 hours, 30 minutes, 3 days. Ang virus, depende sa lugar. So, nung pinag-aralan ko siya, logically and rationally, tinignan ko, karamihan ng very much affected ng COVID virus, yung mga sobrang malamig na bansa. Like America, winter. Antarctica, Korea, I've been to Korea thrice. China, 4 din. 2 nagdala ng Bible, tsaka yung sa cruise ship dati. Ano pa? Oh, yun eh. Yun ang mga ano eh. Singapore, malamig din dyan. Pero hindi masyado. Parang Pilipinas din halos. Malaysia, halos Pilipinas din halos. So, Spain. I've been to Europe twice. Malamig dyan. Malamig dyan sa lugar na yan. Kahit, sobrang lakas ng hangin, malamig talaga. So, pwedeng mag-stay. Mag-survive ang virus. Ngayon, siguro naman yung travel. Halimbawa, lockdown. Sige, loob tayo ng bahay. Dito tayo. Sa loob ng bahay, nagmamask? Hindi naman nagmamask eh. Oh, di ba hindi tayo nagmamask? Ako, kaya ako sinisipon. Natural na to, wala pang COVID. Balit pa ako, sipunin na po ako eh. Oh, sipunin na po ako. Di ba? So, ibig sabihin, sa logical attributes ng COVID-19 at saka sa rational thinking, I'm just using a dialectic approach sa atin. Kahit ako mag-isa lang. Ganito lang. Kung sasabihin natin na okay, mag-lockdown tayo kasi dapat andyan yan, dapat nakakulong kayo. Nagiging OA na nga yung iba. Yung iba nga, pinapatay pa eh. Iba, parang pag nakakita ng inchik o kaya nakakita ng, di ba, napapabalita nga yung mga frontliners, inaano pa, sinasabuyan, tsaka sinasaktan, tsaka dinidiscriminate o ini-intimidate pa. Huwag ka lumapit dito, baka may virus ka. Kaibigan ko sa US eh. Sabi daw ng governor doon eh. Ng mayor pala. Tama. You treat everyone in the streets that you makakasalubong, come across. You must suspect them as having virus in their body. Eh di paranoid. Di ba? So, basically, yun, nasa Bible daw, binasa ko lang kanina. Kapag tinuloy natin ang tinuluyan, mga kaser at kamam at mga kaibigan, ano mangyayari? Naku po, ang sama na mangyayari sa atin. Negosyo na, magkakaroon pa ng economic breakdown, mamahirap kaya. Okay lang sana kung lahat ng pera na lumalabas talaga napupunta sa taong bayan. Yun ang prayer ko, Pero, yun nga, hopefully, yun na lang ang prayer ko talaga. Na talagang ganun nga nangyayari. Pero, siguro naman ganun. At ako naniniwala sa sinseridad ng ating presidente. Kung meron man sigurong hindi maganda sa baba, bahala na ang Lord dyan. Hindi ko na problema yan. Problema na ng presidente yan, ng ating mahal na presidente. Problema na ng mga senador yan pagkatapos ng COVID-19. Matapos tsaka ng ating mga congressman, trabaho na, mga judicials natin, magagaling yan mga yan, bahala na sila dyan. Okay, hindi ko na tatalakayin yan. Para sa akin, wala na akong karapatang tumalakay dyan. Dahil una-una, wala naman akong hawak na papel. Pangalawa, wala naman ako sa meeting. Pangalawa, wala ako sa implementation. Tapos puro away, binabash pa ang presidente. Don't touch the anointed man of God. Hindi ako kumakampi kay presidente. Kumakampi ako sa tama, kumakampi ako sa matuwid. Mamaya, makinig kayo. Malapit na po. Yun, kunti na lang.
Reason why there are provinces, Bisaya ako, Davao po ako, ha, are not affected. Pinagit ko na to. Because people are just relaxed. Ayun. Yung mga provinces. Kasi kanina binanggit to eh. Nakinig po kasi ako sa Secretary Nograles doon sa kanyang live. Nakinig po ako. At isa po sa naisulat ko to kanina. Ito lang naman. Ito lang part naman. Bakit daw may mga hindi affected? May nagtanong. Ito yung sagot ko, ha? Sagot ko to. Because people are just relaxed. Alam nyo kasi, sa mga lugar na hindi naaabot ng social media, 1G, 2G pa rin ang cellphone nila, at saka ang media ay halos walang TV. Di ba? Ako nga, may mga member na may cellphone naman. Pero walang internet. Yung iba may internet, hindi naman marunong sa cellphone, hindi naman marunong, hindi naman techie. So, ganun lang yan eh. So, their minds are not disturbed by social media sensationalism. Sa totoo lang yung sabuhan na yan, tingnan mo ha, nakatayo sila, tinignan ko bagong COVID lockdown sila eh. Namamatay sa daan. Ikaw, pakinggan niyo po, kayo po, ikaw po, ako, common sense. Kung may sakit ka at ito ay, hindi ka nalalakad eh, sa daan, tapos biglang natutumba, so dalaw na poisoning at saka toxin sa loob. At the same time, something's wrong. Dahil ang pneumonia, okay, sabihin na natin, sige, may pneumonia ka na. Pero hindi naman siguro ganun kagrabe na, pag ikaw malalala, mga sir and ma'am, ito lang ako ha, ito, sa sariling discretionary, ano ko lang to, analysis. Ito lang sinasabi ko. Hindi mo masasabi na hindi mo masasabi na kapag malala ka na, lalakad ka pa sa kalsada. Tapos yung iba nanginginig. Ulitin ko ha. Ang China is a communist country. Hindi yan magsasabi ng totoo, mga sir and ma'am. Hindi yan magsasabi ng totoo. Definitely. Kaya nilang pumatay, kaya nilang mag-suppress. At saka sa totoo lang, matagal na silang total lockdown. Kaya nilang i-suppress ang rights ng tao. Kaya nilang i-break down ang media, i-black out ang lahat ng communication, at patayin yung mga pwedeng maglabas ng impormasyon. Yun ang alam ko eh, sa pag-aaral ko eh. Kaya para sa akin po, hindi sila affected kasi relax sila eh. Relax. Pangalawa, mostly, kung bakit hindi affected ang mga nasa provinces, sa atin, nasa Pilipinas, most people has no access to internet, binanggit ko na. At the same time, ito na. They don't have the capacity to use technology at hindi sila bother. Kung meron man sila ng mga balitaan, hindi sila bother. Pangatlo, yung mga tao, the people on that place, sa mga provinces, especially the remote provinces, although they experience pneumonia, influenza or flu, common cold, and cough, they don't have the money to buy medicine or check up. At the same time, hindi ito na-attribute sa COVID. Kasi may na panood po ko na isang sa YouTube na isang doktor na karamihan ng mga sakit sa Amerika o sa ibang bansa ay ina-attribute na kahit naman dito lahat na namamatay. Halimbawa, namatay sa COVID. Hindi pala, namatay pala sa alta presyon. Di ba? Ganun naman eh. So, minsan, yun ang problema. Masyadong i-exaggerate o sensationalize ang mga bagay-bagay. So, bakit ang mundo, kasama ang Pilipinas, ay naapektuhan ng COVID-19 virus? Bakit po? Bakit? Ito na. Yung virus, kahit saan nandoon, hindi mo siya may pwedeng takasan dahil may germs eh.
At ang virus na yan, historical na yan, may story na yan, may timeline na yan. Noong unang panahon pa, meron na. So, hindi mo siya pwedeng alisin. Kahit nga ngayon, sila psychological warfare na naman tayo ng China may lockdown 2 na naman sila karamihan naman ng ginaya lang yung ginawa ng China nasaiwar tayo. Di ba? Ang tanong, talaga bang yung virus pa ng COVID ay ganun ba kataas ang severity of contagion? No, hindi. Kung ako, hindi. Kaya sabi ko, sana ay magkaroon ng pagkakataon na mapakinggan naman po isang bahagi sa Cavite na isang maliit na tao, katulad ko. Ito po aral ko. Kasi kung mataas siya, sana wala na recovery. Kahit sa ibang bansa, wala na. Kahit sa China, wala na. At dapat, malaki na ang apektong lugar ng China, ng Beijing at saka ng Shanghai. Bakit ngayon COVID-free na daw sila? Although, meron na naman, second lockdown na naman daw. Bakit tahimik naman? Hindi naman malala. Control. Kasi bakit? May ini-offer na vaccine. Kung ako, di ko ipapabaksin pamilya ko. Mahirap na. Baka kung ano yan. Kaya pagka, ito lang ang prinsipyo ko, any command that is mandatory in nature that cease and search, and cease and search and control the rights of people in the area of His will. Halimbawa, sinabi, now, this is mandatory, whether you like it or not, magpatatak ka. Pwede ko na siguro sabihin na, baka 666 na nga to. Mandatory na di ba? Wala namang gagawa na. Ako naniniwala, presidente natin, hindi gagawin yun. Yun nga ang national ID, hindi nga niya pinush dahil maraming tao ayaw ito pa kaya, health ang pag-uusapan. Hindi matalino ang presidente natin, naniniwala ako. Now, hindi ako pro-Duterte, hindi rin ako diehard Duterte. Pero pro ako sa magandang sinasabi ng ating presidente. Hindi rin naman ako anti-Duterte. Hindi ako pro-Duterte, hindi rin ako anti-Duterte. Lalong hindi ako diehard Duterte. Pero ako po ay sumusunod. Sapagkat lalo kapag tama ang sinasabi ng ating presidente. Dahil yun ang sabi ng salita ng Diyos. So ano yun? Ang transmission issue, mga kapatid, is man to man, fluid to fluid, person to person. Ngayon. Kaya may lockdown. Kasi nga, hindi naintindihan masyado yung, ang Korea, hindi naman nag-lockdown Few days, then, open agad. Kung may namamatay man, tingnan nyo, yung demography ng mga sakit, dito, cold flu, lahat ina-attribute na sa COVID. Pero iwalay-walay. 3 sa, halimbawa, Cavite tayo. Kunyari, 3 sa Naik, o 5 sa Naik, 10 sa GMA. Kunyari, gano'n. 1 sa Silang. Kunyari lang to. Wala sa 13. Ano yan Kumbaga synchronize yan. Inisa, tapos napapalaki ng media. Wow! Ilan na namamatay? Ilan na ba? Kanina, parang 6,000 na yata. Sa buong Pilipinas. Parang gano'n. Pag-iwahiwalayin mo yung data na yan, pag-iwahiwalayin mo. Halimbawa, wala tayong internet, wala tayong telephone. May telephone pero wala internet. Radio lang, walang TV. Tapos walkie-talkie. Balik tayo sa primitive. Sa tingin niyo po ba, matatakot ang mga tao, magla-lockdown ang mga tao? Wala. Babalik lang tayo sa, isang malalang sakit lang yan. So, hindi bothered ang isip ng tao. Hindi magkakaroon ng, alam niyo, ako itong aking, ilang minuto na lang, yun. Final judgment ko to, final conclusion, at saka ko to. Kaya talaga ang tao ay nagkakasakit. Dahil yung virus, totoo naman yung virus na yan. Totoo talaga yan, meron talaga yan. Pero, lumalakas siya kasi nadadala, tinutulak ng pagkatakot. Kaya, pangalawa, kung bakit? Dahil yung psychological, emotional, and mental psychological stress due to lockdown. Mga tao takot na magutom. Kaya mga tao nagkaroon ng apprehension public apprehension. Talagang mali. Sabi ko na po, mali talaga. Ito sabi ko na sa inyo totoo. Marami sa mga tumatanggap sa 4Ps, mga hindi naman din talaga
ano na qualified na mga, ewan ko paano nangyari yun. Ewan ko paano nangyari yun. Sige, i-ano natin. Di ba? Bakit? Bakit nangyari? So, palakas sa system, meron pa rin yan. O, hindi ko alam kung sinong lumapit doon o sino nagdala doon. Huh? So, hindi mo maiwasan yan eh. So, anong nangyari dito? Because of the lockdown effect, yung mga tao nagkakaroon ng apprehension. Nagkakaroon ng pandemic fear and anxiety. Oh, tapos yung mga ibang mga hindi ko maintindihan kung anong merong utak sila na tumanggap ng pera ng ayuda, pilang sugal. Nagsabog sa ibabaw ng anong tawag doon, bubong. Yung iba nagbenta pa rin ng drugs na balitaan na ano naman na kikita naman sa social media eh. Oh, wala talagang isip. Diba? Oras na ng dapat ikulong yun, nalapin yun ang dapat tamaan ng pandemic yun. Yung mga nagsasyabu pa, may may problema na ang bansa. Oh, yun ang dapat i-lockdown, presidente. Ibartuli na yun. Kaya, agree ako dun. Talagang sumisira ng buhay ng tao. Tapos, nagtutong eats pa. Ano ba tawag doon? Bingo! O, pagkatapos makuha yung pera, magbingo. Anong gagawin mo? O, libangan lang po. Ano ba? Paano mangyari yun? So, mga sir and ma'am, no? Yun lang. Now, another, why the world is affected, because yung study, yung mga illogical idea, due to yung rigorous study of through research, tsaka yung mga, alam mo sa totoo lang, sorry po. Yung contract tracing na yan, mapapagod ka lang, mauubos lang ang pera ng ating kaban. Hindi mo pa matatapos ang COVID-19. Alam nyo, ako may kaibigan akong OFW, umuwi siya, galing Japan. Isipin nyo, nag-uubos ang OWA ng ayuda na $200. May requirements. Araw-araw pa hotel sila sa Pasay. Ha? Tapos pagkain. Siguro tumatawa ka, no? Yung kaibigan ko kasi, kilala ko kasi yun eh. Kakwentuhan ko yun. Kung nababagitin ang pangalan. Pero totoo naman yun eh. Oh, gumagastos sa ating bansa. Eh kung walang lockdown, di magagamit pa natin sa... Now, maaaring magalit kayo sa, hindi, walang alam yan, yung pastor na yan, hindi yan, dapat yan, i-lockdown yan. Okay lang, kung i-lockdown nyo ako. Pero ito lang masasabi ko. Ito lang, sinasabi ko yung pananaw ko sa lockdown. Oh, kasi natataranta tayo na nakakamatay. Talaga naman nakakamatay yung pneumonia. Mas lalala ang pneumonia kapag may sinamahan ng takot, pangamba, at anxiety. Oh. Mas dadami po ang mamamatay kasi hindi sa COVID-19 virus, kundi sa takot na sila po ay mawala ng pagkain at mawala ng hanap buhay. So okay, so to close my point, kung bakit dumadami ang mga COVID-19 patient, ano po ang mga possibility nito? Ay, isa pa. Mandatory check. Rapid. Para sa akin po, honest lang ako. Imbis na bumili ng maraming rapid, kasi tataas lang yan eh. Magkakaroon ng justification ng lockdown na naman. Ang daming kaso! O, sensationalism na naman. Yung pala, ubo-ubusipon lang yun ng mga natural. Ilang kaya ang merong katulad ko na merong istorya na ng ubusipon? Marami naman yun. Marami yan, hindi lang yan nag-iisa. Na walang COVID virus, ha? Tapos i-attribute na doon. Ayun na, dadami na yan. So ito na, kailangan natin 3 buwan, 4 na buwan na lockdown. Susubukan kaya natin 6 months. Ano kaya mangyari? Ano kaya mukha ng ating mundo ng Pilipinas kapag sobrang haba na? Yan na yun. So mag-i-skyrocket na ngayon yung mga kasong yan. Pagkatapos, yung may mga similar condition, patutulad na naman tayo ng panahon ng tukhang noon na naging congested yung mga jail. Ngayon, yung mga makikitaan ng ubusipon, PUI, PUM, lalo PUI, lalo kapag tingin ay meron, ito, sa totoo lang, pwede naman gumaling sa bahay.
O kasi influenza lang, hindi naman talaga COVID. Something like that. O isang lagnat lang na natural. Pero COVID-19. Paano yan? Pag dinala mo yan sa loob niyan, sabi nga, nung nabasa ko, nosocomial virus, viral infection. Ibig sabihin, yung sakit na nakukuha sa loob ng ospital, yung hipag ko, pinag-uusapan namin, malaki possibility na kasi pneumonia siya eh. Nung namatay, yun ang isa sa nakita sa kanya. Wala naman siya noon. Pagpasok, yun na. Nagkaroon siya doon. Okay? So, yun na. Kasi congested eh. Punong-puno. Okay? Kapag pumasok ka doon, yun na. Okay, last. Dito ako magtatapos. Why doctors and volunteers died? Simple lang, number one. Commonly simple, they are directly hands-on to the COVID-19 patient. Natural. Pangalawa, tapos ako. Yung COVID-19 patients, okay, yung issue of the immune system ng mga doctors natin goes down. May video ako pero hindi ko napapanood. Goes down because of tiredness, because of possible fear factor, and mental emotional stress and belongingness to their families. Kasi nga, yung connotation nga na fatal, nakakatakot, na wag ano sa pamilya. Number 4, convinced by the news, especially from Wuhan, China, how fatal and severe the contagion of coronavirus 19. Mga ma'am and sir, nawa ay nakatulong o nawa ay nakapagbahagi ako ng maikli at maliit na kaisipan sa inyo. At yun po, ina-announce ko lang na magpatuloy lang po tayo sa ating buhay. Manampalataya tayo sa Diyos na ang Panginoon ay mabuti at ang pag-asa natin ay ang Panginoong Jesucristo. Siya lang. Put our hope in God, not on medicine, not on our money, not on our strength or status in life, whether you are in a high status in life, upper level class, middle class, or grassroots level. Mga kapatid, isa lang ang Diyos natin. Mahal tayong lahat ng Diyos. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa hapong ito. Sa pagtatapos ng aming pong The Living Word Insight Forum. Lord, I pray for those who are sick. I pray for those who are in need. I pray for those who are in fear. I pray for those who are emotionally weak and demoralized in life. Especially right now, I lay my hands as a point of contact to those who have affected by COVID virus 19. Lord, I pray right now for the healing power in their bodies. Let the strength of God, the immune system flow, shoot up, so that it can fight and seize the virus that are affecting themselves. I commit them to you right now. I pray for our President, Honorable Rodrigo Roa Duterte, and all his cabinet members, and all of the leaders of our country, the doctors, the police officers, the governors and the mayors, Lord, and the volunteers, the barangay captains and the barangay tanod, and all the pastors, oh God, and their families. I lay my hands and bless them right now. Let your glory surround them with your almighty hand in your presence. Thank you, God, in Jesus' name. See you on Friday, same time, 4:30 p.m. Please share, like, and subscribe to our Living Word Insight Forum. At pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. Please, please, please share this. God bless you. In Jesus' name.